beloved, Boss Mike, Cervera. Yan ang mga kababayan ko, ha? O, sige, pakinggan natin ang banat ni Ping Lacson. Pasok! Why the gentleman from Tarlac and Pampanga, Senator Rodante Marcoleta, has become so obsessed with tagging and bad-mouthing this representation. Kaya tatanungin ko siya, ba't mo i-call sa akin? Sino ka ba? Nakikita mo siguro na kapag nasiraan mo ko, baka sumikat ka. So ngayon sabi niya, I will go wherever evidence leads us. O ano ngayon, papunta lahat sa sapsap. Yun ang epal siguro. Yun ang pasikat. Perhaps, Mr. President, it started when this representation inquired about Senator Marcoleta's hilaw interpretation of Senate rules relative to his motion to dismiss in the impeachment case against Vice President Sara Duterte last year. May I invoke Section 135 of the Senate Rules? If there is no rule applicable to a specific case, the precedence of the Legislative Department of the Philippines shall be resorted to. Dito po magkakaroon ng motion to dismiss dito. Wala naman pong rules of court. Kaya gusto ko pong itama yung medyo hilaw pong interpretation. Oh, hilaw talaga! Eto ho dito ho nagumpisang nagalit si Marcoleta. Mga kababayan ko, nung binarabara ni Ping Lacson, pinalabas talaga na walang alam si Marcoleta. Yung po bang mga kababayan ko bumabanggit ng mga batas na wala naman sa rules. Nakuha nyo mga kababayan ko? Talagang in-emphasize ni Ping Lacson dito. Ng ating Honorable Marcoleta. Ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, Aray ko! Simula nang nasoplak ka raw! Diba? Parang mga DDS lang. Kita nyo naman. Sinipon lang si Pangulo, napakarami na nilang sinasabi. Samantalang yung vlogger nilang nata wala silang masabi. Putik na yan, buti pa si Pangulo, sipon lang ang lumabas. Yung DDS vlogger nila, mga kababayan ko, lumabas Siguro, pakanta-kanta pa siya Sabi siguro ni Teo Moreno, gusto kong umutot, pero lumabas. Gusto kong umutot, pero lumabas. Nagburis-buris mga kababayan, nagkalat sa ispa Biruin ninyo yung nataihan niya mga kababayan. Kobre kama, tuwalya, kumot, towel, pati bathrobe. Grabe, no? Ang gusto lang pala, umutot. Oo, gustong umutot, pero lumabas. Gusto niya ang umutot, pero lumabas. Parang si Marcoleta. Sinopla ka ni Ping Lacson daw, Sabi ni Marcoleta, tag-inat itong pinapanatan ako, Pasintabi po, Olive makapagal pag-isabi sa mga kumakain. Eto na. Ating Honorable Marcoleta. ewan ko, Mr. President, simula nang nasopla ko si Senator Marcoleta sa floor, ay tila nagtanim na siya ng poot sa kanyang dibdib. On August 20, 2025, I delivered my first privilege speech entitled Flooded Gates of Corruption, ang hindi ko inaasahan. Minasama pa ito ni Senator Marcoleta. Privilege speech pa. Kita mo, tinuruan ka na, minasama mo pa. Diba, mga kababayan? Tinulungan mo na, ikaw pa ang susuwagin. Sabi ni Ping Lacson, tinulungan mo na, ikaw pa ang susuwagin. Kaya't sa muli nating pagtutuos, na mo! Tao pa ko Hindi pa raw kayo tapos! Ito ang rest back ni Ping Lacson. Grabe, Ping Lacson. Antindi mga kababayan. Minasama pa ito ni Senator Marcoleta. May privilege speech pala siya. Kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, nakapagsalita pa rin. Hindi dapat na ginawa pa yun. Si Marcoleta, matapang kasi merong platform no? Di ba, no? Matapang Ernida sa Martino kasi may platform na kung saan nasasabi niya yung gusto niya. Si Ping Lacson, wala.
Kaya mga kababayan, tulungan na lang natin na i-share. Opo, yung kanyang mga sinasabi. Kalabisan na yon. Sa tuntunin kasi, bawal na yon. Kahit pagbali-baligtarin natin ang rules of the Senate, walang nagbabawal sa kahit sinong senador na magpahayag sa pamamagitan ng privilege speech. May natapakan po ba akong ego sa aking privilege speech na Ay, nako, meron. Hindi lang ho ego, piluka. Natapakan nyo po yung piluka ni Marcoleta. Kaya ho, ngayon galit na galit siya. lahat sa kauna-unahang pagkakataon ng mga konkretong ghost at substandard flood control projects. May nasagasaan po ba akong pride sa pagpapangalan sa mga sangkot sa anomalya sa kauna-unahang pagkakataon? If yes, I refuse to apologize and feed on Senator Marcoleta's ego and pride. On September 9 last year, after the leadership change, including the Blue Ribbon Committee with me as its chairman, hindi na lalo nakamove on si Senator Marcoleta. Grabe, Marcoleta, sabihan ka ng hindi ka makamove on. No, mga kababayan, no? Hindi makamove on. Si Jai nasa levelers, kasabay po ng ating live ang nasa levelers. Ano po? Sabay ng live natin ang levelers. Grabe, no? Yung sabihan ka ng hindi makamove on, mga kababayan ko, sakit nun. At saka mga kababayan, alam nyo, di ba? Ganon din naman si Sarah, hindi makamove on siya. Ganon din si Amy, hindi makamove on. Lahat sila hindi makamove on, mga kababayan ko. Wala naman na silang magagawa dyan eh. Yung pagkaka-aresto, na pinipilit nila na si Pangulo daw nilang Digong, kinidnap. Maliwanag naman po na mayroong warrant of arrest eh. Di po ba? Kung kinidnap pala, di magdemanda kayo. Tuloy. Senator Marcoleta made statements that undermine the authority and collective integrity of the committee. Mukhang aabutin tayo hanggang bukas kung iisa-isahin ko pa lahat ang katakot-takot na pag-alipusta ni Senator Marcoleta sa komite na Kapal, no, mga kababayan? Alam nyo, ganun yan eh. Kung sino yung kaali-alipusta, siya yung madalas mang-alipusta. Parang yung pong pikon ba? Kung sino ho yung pikon, siya pa yung madalas mambuli. Akala niya naman mga kababayan aatrasyan siya ni Ping Lacson eh. Nakalimutan niya yata na isa itong PNP chief eh. Di po ba mga kababayan ko? Ngayon, ang tanong, saan hahantong etong kanilang kaguluhan na to? Nagbibilangan din naman niya. Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. After all is said and done, I am tempted to ask on the anomalous draft written. Grabe mga kababayan ano sabi rito? Ayan tingnan nyo, paringgan natin ulit. Tayo hanggang bukas kung iisa-isahin ko pa lahat ang katakot-takot na pag-alipusta ni Senator Marcoleta sa komite na kinabibilangan din naman niya. Kita nyo? Kapal din ng piluka nito. Hindi lang ho yung mukha makapal pati piluka. Abay, inaalipusta niya yung sarili niyang komite. Siya naman kayo nakakita nun. Ibig sabihin, kasapi ka pala, kasali ka sa komite, pero kung alipustahin mo, wagas Laging ang gusto yung katotohanan. Kung inyo na mga babaybayin at babalikan, di po ba naging parang abogado ni Diskaya ito? Tama po ba mga kababayan ko? Hindi ho nag-aabogado si Marcoleta sa mga Diskaya. Sino ba si Diskaya? Di po ba ito yung numero 1 na kontraktor na napakaraming ghost project at mga substandard project sa DPWH? Ang tanong ko, kung totoo pala na ikaw para sa katotohanan, bakit ganon? Tila pinalabas mo, pinaramdam mo sa mga Pilipino na gusto mong iligtas yung numero 1 na dalawa na na
kontraktor na gumawa ng mga flood control na guni-guni. Diba, mga kababayan ko, no? Tindi talaga ni Marcoleta. Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. Oo nga, wala yun na yun Oo, isinet niya na sa utak niya yun. Lahat na lang mga kababayan sa Senado, gusto niya i-discredit at siya lang yung bida. Kaya nga sabi ni Ping Lacson, bida-bida tong ano na to Di ba? Bida-bida to Magugulat na lang kayo mga kababayan. Ha? Hindi pa pikon si Ping Lacson Ang palatandaan na pikon na si Ping Lacson pag binanatan na ni Ping Lacson yung pilukan ni Marcoleta. Yun, sabihin nyo na napikon. Pero ngayon mga kababayan ko hindi pa Real talk pa lang yung kanya After all is said and done, I am tempted to ask on the anomalous graft-ridden flood control projects is Ano, Kamusta na? Di ba? Aba yan Meron pa Sa floor si Senator Marcoleta against you, sasagutin niyo o pangkiyaya? I'll hit, depende. Sabi ko, you hit me, I'll hit you back. Ako, you hit me, I hit you back. Sabi ni Ping Lacson you hit me, I hit you back. Di ba Wami bombonan lang. Binabanatan ni Ping. Oy! Ito na. Enough is enough kasi sobra na Namimihasa na. Ibig sabihin. Wala namang basihan. Lalo siya nalulubog. You know, Grabe, no? Walang basihan, lalong nalulubog daw si Marcoleta. Marcoleta, sinabihan ka ni Ping Lacson? Totoo naman Salita ka lang ng salita, banat ka lang ng banat, nang walang basihan. Kaya ang nangyayari, ikaw na yung nalulubog sa sarili mo. every time he shoots himself in the foot, naghahanap siya ng masisisi Ako yung paborito niyang sinisisi Oo nga. For all his miseries. Sabihin mong i-give up yung kay IG, tapos sabihin mo, in-splice ko. Oo nga. Oo. Abay, binabaliktad ngayon ni Marcoleta. Sa bunganga niya galing kay Marcoleta na i-give up yung Kalayaan Island Group. Tapos, binabaliktad niya. In-splice daw yung video ni Ping Lacson. Ikaw yung may sabi nun. At sabi nga nung kapwa mo iglesia na si Tonying, matagal na sila sa media, wala naman daw yung out of context doon. At maliwanag na narinig ng taong bayan, yung sinabi mo na i-give up na lang natin yung KIG, Kalayaan Island Group. Ngayon gusto mong palusutin Ang kanyang palusot ngayon bakit daw hindi pa rin daw natatapos yung pong ipag-iimbestiga diyan po sa issue ng flood control. Kinukuha na ngayon yung pong emosyon na naman ng taong bayan. Ikaw nga itong nagpipigil Sasabihin mo na gusto nyong makita na may resulta na. Hindi mo pa pinipirmahan yung report kung pinirmahan mo na yung report sana, di tapos na. Umusad na yung pag-iimbestiga. Kung meron man dapat palang sisihin, si Marcoleta. Kaya hindi umuusad ang investigasyon diyan po sa mga maanumalyang flood control. Dahil sa kanya mismo Ayaw pumirma ni Piluka. Diba, mga kababa? Siyempre, yung mga DDS, kahit anong sabihin naman ni Marcoleta, paniniwalaan nila Siyempre, mga DDS yan. Diba? Mga bobo yan Diba? May kailangan ba i-splice doon? Bakit kayo ang favorite niyang sisihin, sir? Ba't kaya kayo ang favorite niyang sisihin? Ayoko, siguro mas pogi ako sa kanya. Thank you. Yun na lang. Sabi nung eto rin, sul-sul din tong mga reporter no? Bakit to ba kayo favorite ni Senator Marcoleta, Eka? Ewan ko sa kanya. Siguro mas pogi ako sa kanya. Parang kulang na lang sabihin ni Ping Lacson, nababakla si Marcoleta sa kanya, no? Di ba, no? Tanungin nyo nga si Marcoleta kung nababakla siya kay Ping Lacson.
Ano, mga kababayan ko? Matindi. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!